Ayun, okay. Okay, ngayon po no ay ating ang napakaganda po sa Bible. The Bible is not only an instruction sa ating pamumuhay, it's not only an instruction on doctrine, it's also an instruction in warning. Di ba? Kaya nga sabi doon sa Timothy ba yun? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. Okay, meron pa isang talata sabi sa Bible, rebuke, exhort with all long suffering. Okay, so ngayon po ay gusto ko lang po magbigay ng message about maintaining a good relationship, maintaining a good relationship. At dito po ay ang nakakamangha sa Bible, ay nandun sa Bible mismo yung mga principle that would ina-address yung ating needs din. When it talks about Christ, nasasakop tayo. In Philippians chapter 2, makikita natin, pakibukas nga Ate Mika. Philippians chapter 2, ang alam nating verse dyan is about Jesus Christ. Although He is in the form of God, decided to be like man in a lowly position. So kung siya nga is a God, pero He chose to put Himself in a lower position like men, di ba, like tao, na hindi niya inaring ganap yung pagiging pantay sa Diyos because of His humanity. And right along that verse ay tinalakay ni Paul about in the same way, kung ano yung relationship ni Jesus Christ sa kanyang Ama, in the same way, we mimic and we copy the same principle na pinakita ni Christ in His relationship with the Father. Okay? So, basahin natin in Philippians chapter 1 hanggang 1 to 3. Titinan ko sa aking Bible at bigyan ko lang ng konting outline, yung 1 to 4 ay, sige mamaya as we go along reading the Bible. So, ganito po yung aking paraan ng pagtuturo, di ba? We have the scripture and then out of the scripture binibigay ko sa inyo yung principle behind this principle, okay? So, yun po yung So, bago po ako magpatuloy ay meron ako lang anong tawag dito, urge ang Lord na pag-pray muna natin si Ate Nanay Lita ngayon. Right time, okay? Dahil na-hospital siya, na-confine ng isang araw lang. No? And let's take time to pray for her, okay? Sino ba yung mga may karamdaman? Okay, so tayo merong mga tulad ko, no? At ako'y simula nung nag-abstain ako sa kanin, tsaka sa karne, parang lumalakas ako. Nung nakaraan talagang latang-latang katawan ko. Nilubayan ko na yung kahit wala si Malu, nandun ako sa Porac nung isang araw Porac, Pampanga, may handang karne. Talaga natiis ko, walang kanin. Bangos lang. Kaya tama si Lord no? May mga pagkain talagang iiwasan tayo. Hindi lang ito biblically pinronounce ni God. Medically proven na rin. Medically proven. Kaya si Toto wala rin kanin, di ba? Pero paminsan-minsan medyo gumagano'n tayo ng kanin. Kanina yata, nagkanin ba ako kanina? Hindi, tinapay lang. Okay, so yun po yung pag-pray natin. So tayo pong lahat ay yumuko and let's take time to pray. Let's mention Nanay Lita for her well-being ng kanyang kondisyon. Okay, so let's bow, let's pray.
Ama, aming kinikilala na ikaw po ang aming Diyos na you are the God Elohim. Ikaw po ang Diyos na Elohim. You are the Creator. Sa pangalang ito, pinahayag mo that you are the Creator, our Creator. Ikaw po ang lumalang sa amin, sa aming kaluluwa, spirito, galing po sa iyo, Panginoon. By your command, ay we exist, Panginoon. At sa ganito ng paraan ay we pray bilang aming manlalalang. We commit our temple, we commit our bodies sa iyo. Aming katawan na mahina, maramdamin sa mga kasakit. We pray, pagkaloob mo po ang talino sa amin, that we abstain from certain food na nakakasama po sa amin. At aming hinihingi ang iyo pong paghawak sa amin po mga templong ito upang magamit namin sa paglilingkod. Napakahalaga po sa amin na ang aming katawan ay maging masigla at ito'y aktibo, Panginoon. And we pray, particular kay Nanay Lita, we pray na ipagkaloob mo po at hinihingi po namin ang iyong kahabagan at biyaya sa pagpapagaling. Hawakan mo po ang kanyang katawan. We pray for recovery, we pray for healing ng kanyang pangkatawan at maglingkod pa siya ng matagal sa kanyang mga mahal sa buhay at lalo tigit sa iyo, Panginoon. Aming dinadala siya sa iyong paanan, O God. We beg and we plead for your healing hands na hipuin ang kanyang katawan, Panginoon. At ganun din, Ama, sa iba sa amin na meron din mga karamdaman, we ask the same, grace of healing. Hawakan po kami, Panginoon. Salamat po sa mga kapatid namin, pinagaling mo, God. Salamat sa iyong pag-iingat, Panginoon. Salamat po ng marami sa katugunan mo sa aming pong kahilingan para kay Nanay Lita, Panginoon. Salamat po. And all this we pray in Christ Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so let's read ang verse 1 to 3. Basahin ko po yung Tagalog. Ang sabi po dito, kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, Tagalog, kung mayroon mang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroon mang pakikisama ng Espiritu, kung mayroon mang anumang mahinahong awa at habag, verse 2, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y mangagkaisa sa pag-iisip, magagtaglay ng isa ring pag-ibig at mangagkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. So sa talatang ito, kung meron man pong katuwaan ng kagalakan ng Panginoon, sa verse 2, ang sabi, pagka daw yung verse 1, nangyari ito, ay nilubos ninyo, you fulfill my joy, sabi ng Lord. Kung meron pong ikagagalak ang ating Panginoong Jesucristo regarding our relationship, ay yung binanggit doon sa verse 1, kung meron mang kasiglahan, yung sigla sa paglilingkod. God, Jesus Christ is being joyful, nagtutuwa siya, nagagalak siya, kung ang mga Kristiyano ay may kasiglahan sa paglilingkod. Ano pa? Kung meron mang kaaliwan, if there be any comfort of love. Okay? Yung comfort of love, yun yung ibig sabihin, yung merong pag-iibigan among the brethren, if there be love among us bilang magkakapatid sa Panginoon, although hindi tayo related by blood, if we have the comfort of love, ang sabi diyan ay lubos ang kanyang kagalakan, ang Panginoong Hesus. At yung pangatlo, gusto kong bigyan ng diin, ay kung meron mang, if there be a fellowship of the Spirit, yung fellowship of the Spirit, yung pakikisama sa Espiritu, ay lubos yung aking galak, ang sabi nga ni Pablo. So, ito yung mga bagay na kung saan nagagalak ang Diyos, na if we have the fellowship of the Spirit, ibig sabihin, kung tayo ay merong fellowship sa Spirit, what does it mean? Anong ibig sabihin? Nang tayo ay may fellowship sa Holy Spirit.
tayo po ay merong closeness o yung, ano tawag doon, lo, yung pagka-close mo sa God ay, di ba? Kung meron tayong intimacy sa Holy Spirit, ay yun po yung isang bagay na kinagagalak dito ni Pablo. At siyempre, hindi lang ni Pablo ng Panginoon because it's written in the Word of God. Okay? So yun po, do we have a real fellowship with the Spirit of God? Pastor, paano ba ako magkaroon ng fellowship with the Holy Spirit? Alam ko, nagpe-pray ako sa Ama. In the name of the Lord Jesus Christ. Pero are we having fellowship with the Spirit? Parang noon, nalilito ako dyan. Panginoon, kanina ba ako magpe-pray sa inyo pong tatlo? Okay, sa iyo ba, Ama? O sa iyo ba, Panginoong Jesus? O sa Banal na Espiritu? It's sa lahat. Pero tandaan nyo, sabi sa Matthew 18, all power is given unto me by my Father. Kaya as of my conviction, I pray to the Lord Jesus Christ because He was given all the power ng Ama kay Christ. Pero it does not, hindi yan pumipigil sa akin to also pray for the Father, na minsan, nagpe-pray ako sa Father of my Father because you are the source of all things, ay yung pasasalamat sa Kanya. Yung request kay Lord Jesus because He has the power to fulfill yung anumang desire mo according to God's will. Pero yung pasasalamat, we give thanks to the Father. Lord, we thank you for the provision ng lahat ng bagay. But when it comes to yung mga gawa, yung paggawa ng Diyos sa buhay natin, we pray to the Lord Jesus Christ. Amen? Eh, paano ang Holy Spirit? Holy Spirit, siya yung ating fellowship every day. Every time, meron akong natutunan sa ibang grupo na sabi, when they pray to the Holy Spirit, they touch their bosom. Other Holy Spirit, be the one to guide me this whole day. Hawakan nila. Because the Holy Spirit indwells us. Ang Banal Espiritu nakatira sa atin. So kung nariyan siya, He is the yung imminent presence niya ay nasa sa ating katawan. The Father right now is in heaven. Tama? And Jesus Christ is in His right hand. Wala pa siya sa earth. Diba? Umakyat siya sa langit. So the Father and the Son is in heaven right now. Tama? Eh, sino yung representative nila sa earth? Ang Holy Spirit yung nasa sa atin. Amen. Do we have that fellowship? Okay, how? Paano ako, Pastor, magkaroon ng fellowship in the Spirit? You pray in the Spirit. You pray in the Lord Jesus Christ. You give thanks to the Father. Amen. Meron bang confusion doon? Kasi nung ako'y batang Kristiyano, sabi ko, tatlo po kayo, Panginoon. Sa kanino po ba ako magpe-pray? Basta alam ko, we pray to the Father in the name of the Son. Nakakaligtaan natin yung praying in the Holy Spirit. Amen? Amen po ba yan? Nakaka-relate ba tayo? Okay? So I want to emphasize doon sa fellowship. The word fellowship. Okay? Fellowship. At when we say fellowship, it has something to do, may kinalaman po ito sa relationship. Relationship. How do we maintain good fellowship among us? How do we maintain the good fellowship? Kasi how do we maintain yung good relationship? Kasi dinuktong ko yung salitang good kasi not all relationships are good. May mga kaibigan po ako na acquaintance lang sila, no? Kaibigan na mababaw. Pero, di ba, iba yung kaibigan ko na talagang ka-fellowship ko, talagang masasabi ko yung gusto ko, pero may mga kaibigan din ako na mababaw na pagiging kaibigan na hindi ko pwede sabihin yung gusto ko. Amen. Ang sinasabi rito ni Paul is that we must have
how do we maintain, paano natin i-maintain yung good relationship with each other? Ayan. Ngayon, sa Bible, ay balikan natin itong Biblia. Bago ko balikan ang Biblia, merong 3 o 4 things that we should maintain in a good relationship. Mamaya natin babalikan ito yung sa verse, i-focus mo muna sa verse, verse 6 and 7. Sa 7 mo lang. I-focus mo muna doon. Ayan. So bago ko dalakayin ito, let me give you 4. Bibigyan ko kayo ng 4 na, anito, 4 na principle or the 4 keys of biblical principle on relationship. Okay, pakilista na lang. 4 keys, 4 na susi in biblical principle on relationship. Wala akong notes eh. Ayan mga ate Sai, paano mga para ma-compile ko sa message. Okay. 4 keys in biblical principle on relationship. 4 lang po ito and then we will go to the scripture. Number 1 is yung tinatawag nating love. In John 15:12, isa sa susi ng maintaining that good relationship is love. Dahil ang sabi doon sa verse 15:12, ay balikan natin mamaya. No? Dapat pala dali monitor natin. No? Ito ang aking utos na kayo'y mga ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. God has modeled as His own love sa mga disciple na sabi niya kung paano ko kayong minahal, ay ganun din kayo. So that's number 1. At hindi na kailangan i-explain pa because alam natin yan. That isa sa pinakamahalagang susi to maintain a good relationship with each other is yung love. Pag sinabing love, we do not seek our own benefit. We seek the benefit of others when we love. Di ba pagka nagmamahal tayo mga magulang, mahal natin yung anak natin. Kung mga mahal natin yung mga anak natin, hindi siya self-serving that when we love our kids, we give them what they need. Tama? Ibig sabihin, yung love ng magulang sa anak is not self-serving but it's an outpouring ng iyong sarili sa iyong minamahal. So yun po yung isang ingredient, isa sa sangkap na kailangan natin to maintain our good relationship with each other is that yung love that is not self-serving, yung pag-ibig na ito'y mapagbigay, not in terms of a gift o ano man, ito yung mapagparaya, ayun yung definition sa 1 Corinthians 13. Kaya ang sabi ng sa 1 Corinthians 13, yun daw, totoong pag-ibig ay nakapagtitiis. Nakapagtitiis. Di ba? Kaya nga nagtiis ako nung naliligaw ako, di ba? Yung mga naligaw, di ba? Nagtiis tayo lang. Kailan ba ako sasagutin ito? Mga ganun. Because that's the one. So, yun po yung number 1, to maintain, para po ma-maintain natin yung magandang relasyon, ay yung pag-ibig ang umangat. Pangalawa, communication. Pag sinabing communication, we talk. Jesus Christ and His disciples always have time to fellowship and talk. Okay? Yung mga disipulo, saka si Lord, ay talagang meron binigay ni Kristo yung kanyang time for 3 years. 3 years. 3 taon na si Kristo ay ang kasama niya yung 12. Bakit? Para yung mga vision at mga plano ni Jesus Christ ay ma-input niya sa kanyang disciple is that
it's very important, mahalaga po sa atin to communicate our feelings, to communicate yung ating feelings at mga desire, di ba? So mahalaga yung communication. At hindi lang basta communication ang tinutukoy dito, but meron isang talata akong nakita dito sa Proverbs 15 verse 1. Pakibuksan mo na. Proverbs 15 verse 1 sa English, ang sabi rito, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stir up anger. Okay? Maganda siguro sa Tagalog yan. No? Tagalogan nga natin. Yun, bilis Ang malubay o malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot o galit. Ngunit ang mabibigat na salita ay humihila ng galit. Okay, kaya sometimes when we communicate, kami magkakapatid, pagka nag-uusap kami, sigawan Pero normal sa amin. Kaya si Jairé, nung kasama ko si Kuya Gary Uncle Gary, dadrive kami. Sigawan kami. Naaway ba kayo? Daddy, hindi normal sa amin. Normal sa amin. Impression ng iba. Ganon. Di ba? Lalo na yung mga daddy ko, magsalita yun malakas magsalita kasi, ano tawag dito? Yung bingi. Nabingi sa tunog ng makina. Pero ilang taon nagtrabaho sa kumpanya yun na yung mga makinang may ingay, narinig niya. Kaya pagdating sa bahay, mahina yung pandinig. Kaya sumisigaw. So kami, nakikinig sa kanya ng mga bata, na-adapt namin yung ganun. Pag-uusap kami mga sigawan. Kasi na-adapt namin sa daddy namin, na-apektuhan yung tenga sa mga makina ng kanyang trabaho. And so, and sometimes yung tono ng ating pananalita, it gives something, it communicates ng bagay na magre-react yung nakakarinig. Amen. Communication. How do I communicate? So sa isang relasyon ng communication ay napakahalaga. Minsan si Malu pagka sa direksyon hindi makasunod sa direksyon niya pagka nagalit ako, pag pinagalitan ko, 'di ba, yung pag nag-iinsak ako na dito may kaliwa o kanan basta pasigaw daw akong nag-uutos. Normal na sa akin. So minsan, wala ka namang intensyon. Pero ang dating sa kanya, ang arrival pala sa kanya, sorry Naldo kasi alam mo naman, pinanggalingan kong pamilya. Sigawan talaga kami. And so, ayun. So let's be sensitive sa mga salita. Yung tono, di ba? Yung laman at saka mga tono. Kaya sabi ko kay Malu, kung minsan sisigawan kita, parang normal sa akin, pero just warn me, kasi nga, baka sa ibang tao, ganun din ako. Hindi ko. Sa mga anak ko, di ba? Ganun ba ako sa inyo, Jay? Oo daw siya. So yun po yung dalawa, no? When we maintain good relationship, pag nangingibabaw yung pag-ibig, pangalawa, we must maintain natin yung good communication. Ano yung nakapaloob sa good communication? Yung tono, yung content, lalo yung tono. How we say, paano natin sinasabi at binibigkas ang iyong mga salita. Okay? Number 3 is honesty. Be honest sa ating mga feelings. Sasabihin ko, minsan hindi ako honest talaga kay Malu minsan. Pagka Sabado, sabi ko, di ba, may meeting kami sa Santa Rita. Pag minsan Sabado, wala ako dahil nakatali ako doon kay Pastor Ted dahil meron kaming itinatayong missions organization. Kaya minsan, di ba, parang natatakot ako kay Malu pag Sabado. Hindi naman. Parang, di ba? So minsan ayaw kong sabihin. Minsan nag-Bible study kami. Napunta kami rin sa inyo, mamang. Di ba? Pero nakaplano na ako na pupunta ng kunyari hindi ko alam. Kaya yun minsan meron na tayong gano'n na because
di ba, yung honesty minsan, kailangan nating sabihin. Yun talaga. Okay, pang-apat is forgiveness. Alam na natin yan, hindi ko na kailangan ibigyan ng diin. Pang-apat is forgiveness, okay? Pang-lima is respect. Respect. Sa Ephesians 5:33, huwag na natin buksan, no? However, let each one of you love his wife as of himself, and let the wife see that she respect her husband. Other translation po yun. Ano? Ephesians 5:33, ibang translation yan. So, ang sabi ron ay let the wife see that she respect her husband. So, yung pong lima na ito ay kailangan natin in maintaining good communication is love, communication, very crucial siya. Honesty. Mag-honest tayo. Minsan ako, isa sa weakness ko yung bang pagka nagsabi ng, hindi ako marunong tumanggi. Kayo ba gano'n? Mali pala yan. Nahihiya akong tumanggi. So I have to be straight at sabihin ko dapat na, no. Tama, di ba? Yun ang isa sa weakness ko na parang nahihiya akong tumanggi. Gusto ko i-please lahat eh. Gusto ko makatulong sa lahat, pero isasakripisyo naman yung sarili kong schedule. Okay, honesty, forgiveness, respect. So yun pong lima na yun. Okay? Ngayon, go tayo doon sa ating text at sa verse 6 and 7, okay, Philippians chapter 2, verse 6 and 7, ito yung sabi. Who being in a form of God, thought it not to be robbery to be equal with God. Okay, yan lang. Basahin ko lang sa 6. Balik mo lang sa Tagalog. Nahirapan ako sa English. Okay, na siya bagamat nasa anyong Diyos, nasa anyo siyang Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay sa Diyos. Siya nga na nasa anyong Diyos, hindi niya kinonsider na pantay siya sa Diyos bagkos, anong sinabi sa verse 7? Okay, sabi sa verse 7, kung hindi bagkos, hinubad niya ito. Okay? In a relationship natin, yung tinatawag nating paghuhubad ng sarili o paghuhubad ng status natin ay mahalaga. Ganyan dito kasi implied lang dito to eh. Pinag-uusapan dito yung relasyon ng ama sa anak eh. But in that same way, ang sabi niya rito, we should get that as an example sa atin kung paano ang Panginoon Jesucristo ay hindi niya inaring pantay siya sa Ama, bagamat siya ay Diyos at pantay siya talaga, pero hindi niya kinonsider yan. But He lowered Himself. Ibinaba niya ang kanyang sarili sa anyo ng tao. And with that principle, okay, ay atin daw kopyahin ito that we consider others as better than us. Amen. Kung ganon yung principle na tinuturo ng Biblia, so when we have this relationship with others, ay ituring natin na they are better than us. Paano naman yun? Parang inferior naman ako. Parang nagre-react yung puso ko dito. Paano naman? Eh sabi nga, huwag kang feeling inferior eh. Diba? Pero the spirit of humility ang pinapakita dito ni Lord. Kung siya nga, Diyos, lumebel sa level ng tao. We should arm ourselves with the same principle na tayo dapat din ay gano'n na ituring natin yung ating sarili na mas mababa kaysa ron sa iba. That, in that sense, we could maintain a good relationship. Amen ba? Hindi mas mataas ako sa'yo, mas magaling ako sa'yo. Hindi. Ituring daw natin na sige, ikaw na magaling. Parang gano'n no? Oh, ikaw na. Parang ano ba yung term na ginagamit ng mga kabataan? You're the man. Parang gano'n, no? Ikaw na yon.
Parang ganun yun ang ibig niya sabihin. Di ba? And then sa verse 8, palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at nagmasunurin. Nagmasunurin pa siya hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Pati nga sa kamatayan, nagmasunurin pa siya. Diyos siya. Verse 9, kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Oh, and because dahil doon sa pagiging mababa ni Kristo, sa verse 9, ay binigyan siya ng pangalan that is above all name because of humility. Pagpapakumbaba. Amen. Kaya po mga kapatid, ay from this verses na kung saan tinutukoy ang pagkakababa ni Kristo at lumebel sa level ng tao ay let us emulate the same principle na tayo din, let us consider ourselves as mas lower doon sa iba. Na-maintain natin ang good relationship. No? Ganun nga, even among the pastors, sa mga pastor din, baka hindi nyo alam, meron din pagalingan sa mga pastor. Mas superior ako sa iyo. Ano bang bilang ng church mo? Ilan ba attendance mo? Ayan na, sisimula na yan. Kasi yung mga pastor na medyo merong financially stable at talagang ang bilang nila sa church ay madami at nakaharap yung pastor na 10 lang ang membro. Ang liit yung tingin niya. Ang liit. Ba't kita imbitahan? Mas madami ko sa iyo. Di ba? So doon pa lang, kami mga pastor nagkakasala sa ganun. No, pastor na yan. Ano po? At mga nagmamalaki pa, yung, di ba, yung mga pastor na may member na nagtampo sa atin, nagpunta sa kanya, tinawagan ko, pastor, naligaw yung member namin dyan. Pwede ko bang magkausap? Ay, hindi ako kinakausap. Hanggang sa nagtagal na ron. Bye-bye. So, diba? Pag gano'n, hindi naman ako magtampo lang. So, yung ba mga ganong attitude natin that we are better, I am better than you, kasi ganito accomplishment ko, ganito, gayahin natin si Christ. Pantay siya sa Diyos, pero hindi niya inaring pantay, but he went to a lower position ng tao. Pero ang ginawa ng Ama, sa verse 9, therefore God has also highly exalted Him. Itinaas siya ng Ama because of His humility at binigyan siya ng pangalan that is a name above all name. It's because of His humility. Pagiging mababa. Amen? In that sense, if we emulate that same principle, we could maintain a good relationship with other pastor. Diba? Kaya nga, we need itong ganitong spirit even. Hindi lang sa mga pastor, kundi as members sa church. Amen. At bilang huli dyan sa verse, ito yung pinaka-conclusion niya dyan sa verse 3 and 4. Let me read yung 3 and 4 and then I'll close. Close ko na po para may time pa tayong... Sa verse 3, ang sabi, Philippians 2 verse 3, na huwag ninyong gawin ng anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kung hindi sa kababaan na pag-iisip. Binanggit yung kababaan na pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Parang mabigat ito, no? Nasabi rito, no? Yung mababa ang isip, hindi naman ibig sabihin ng abno ka, no? Mababa isip, mababa IQ mo. Hindi naman ibig sabihin, mababa ka ng IQ, maging eng-eng ka, no? Hindi yun.
Yung mababa ng isip mo, na pagkababa ng isip, at ito, gusto kong tandaan nyo, na ipalagay ng bawat isa, ang iba ay mas lalong mabuti kaysa kanyang sarili. You consider others as better than yourself. Ayun pala, ang susi ng pagpapakumbaba ni Kristo. Sa verse 4, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili. Huwag daw natin titingnan yung sa bawat isa, yung sarili lang natin. Kung hindi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Huwag daw tingnan yung sarili, kundi tingnan yung iba't iba. Amen. By then, we can maintain a good relationship. And then kumambyo ngayon si Paul. Kumambyo siya, no? From discussion about human relationship, nag-shift siya ng kambyo sa verse 5 nang sabi niya, magkaroon din kayo ng ganitong pag-iisip. Amen. Na binanggit na si Kristo nga, Diyos. Pantay sa Diyos. Nagpakababa. Tayo pa kaya? Amen, di ba? Kaya ang sabi doon sa verse 5, let this mind be also in you. Magkaroon din kayo ng ganito sa inyong pag-iisip. Amen? Kaya dito nakarelate yung halimbawa ni Kristo ang siya nating gagawin, yung halimbawa niya pagpapakumbaba ay siya nating gayahin that we maintain at good relationship. Amen? Okay, kaya nga sabi ko kay Malo, simula ngayon di kita sisigaw. Pagka nagsisigaw ako sa iyo, ay, sabihan mo na lang ako. Sabihan mo na lang ako. Kasi si Malo talaga, mahina sa direksyon. Yeah, pag sinabi kong, dito sa kaliwa, sa kanan. Yeah. Talagang, nasigawan ko siya nung kasama ko pa si Joshua. Nahiya tuloy ako kay Joshua. Diba? Si Joshua ay narinig yung aming, kaya, ayun, hindi lang, ako kasama dito. Kasama ako dito. Kasi hindi ako good communicator sa asawa ko eh. Hindi ako magandang halimbawa ng communicator. That is why I'm teaching this para tinuturo ko na yung sarili ko. Di ba? Para tinuro ko nga sa inyo, dapat ako una matuto. So, hindi ako good communicator. Di ba? Konti nga lang magsalita eh. At kung di mo tanongin, hindi ako sasagot. Matipid ako magsalita eh. Di ba? Ganun yung nature ko. Kaya yun. Let us be a good communicator sa ating asawa, sa ating churchmate, kasama sa bahay. Di ba? At with that, let's maintain that good relationship. Dahil hindi lahat ng relationship is good. Maintain that good relationship. Binanggit ko yung 4. Amen? At basahin lang ito, then we will understand yung halimbawa ni Kristo sa pagpapakumbaba niya later on. Inaplip siya ng Panginoon for being humble and yung kanyang humility. Amen? Pwede ba tayo yumuko? Tayo manalangin? Let's pray. Lord, we thank you po na napakahalaga ng aming relasyon sa iyo at sa aming mga asawa at sa aming mga kapatid. And we pray, O God, sa halimbawang binigay ni Kristo, kung siya nga po ay pantay sa iyo bilang Diyos, ay hindi niya inaring kayo ganon, pero siya ay nagpakumbaba. At kinuha ang anyon ng tao para lumebel sa aming katayuan. Salamat po sa halimbawang iyon at ang sabi mo, let this mind, ang pag-iisip nito ay sumaamin din naman. Salamat po, Panginoon, sa instruction mo, sa salita mo, na nagbibigay sa amin ng direksyon at liwanag at mapaayos po ang aming mga relasyon sa bawat isa, sa aming mga spouses, asawa. At marami po salamat sa iyo pong gabay at patnubay. Lahat ng ito ay aming hiling at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.